Ang tunog ng basag na kristal ay sumabog sa katahimikan ng malaking silid, kasabay ng panginginig ng kamay ni John Paulo J.P. Cruz. Hindi niya intensyon na ihulog ang basong yon. Sadyang ganoon na lamang kalaki ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib, galit sa sarili, sa mundo, sa lahat ng bagay na hindi niya makontrol. Buong gabi siyang naroon, nakaharap sa mesa na puno ng mga dokumento ng kanyang real estate empire sa Makati. Ngunit ang kanyang mga mata ay blanko. Walang nakikita, kundi ang anino ng isang nakaraan na ayaw siyang bitawan. Sa likod ng mga salamin ng kanyang opisina, matatanaw ang malawak na bakuran ng kanyang mansyon. Isang iglap, napako ang tingin niya sa playground na itinayo niya para sa kanyang mga anak, na ngayon ay tila isang monumento sa kalungkutan at pagkalimot. Ang mga swing ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang slide ay nilamon na ng unti-unting pagdami ng lumot, at ang bahay-bahayan ay tila isang kabaong ng mga pangarap na nawala. 3 taon na. 3 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa, si Sofia. 3 taon mula nang manahimik ang kanyang mga anak, sina Jana, Jace at Jiro, na para bang kinain din ng lupa ang kanilang mga boses kasama ang kanilang ina. "Sir, tapos na po ang dinner ng mga bata." Wika ni Manang Linda, ang matandang kasambahay na may malalim na pag-aalala sa boses. Lumabas siya mula sa anino ng pintuan. Ang mga mata ay nakayuko, tila nahihiya sa pagiging testigo sa tahimik na pagdurusa ng kanyang amo. Hindi sumagot si JP. Patuloy siyang nakatitig sa dilim. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang tahanan. Isang hari sa isang kaharian ng kalungkutan. Millionaire, oo. Real estate mogul, oo. Pero isang ama, isang asawa. Sa mga salitang yon, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang yaman niya ay hindi makabalik sa kanya si Sofia. Ang kapangyarihan niya ay hindi makapagpabalik sa mga ngiti at boses ng kanyang mga anak. Para siyang isang sundalong nagtagumpay sa lahat ng digmaan, ngunit natalo sa pinakamahalaga, ang laban para sa kaligayahan ng kanyang pamilya. Naalala niya ang huling beses na narinig niya ang tawa ni Sofia, isang malalim, matamis na tawa na tila musika sa kanyang tenga. Iyon ay bago ang aksidente. Isang bigla ang paghinto ng puso. Walang babala. Iniwan siya ni Sofia, kasama ang 3 paslit na anak at isang buong mundo na nagiba. Ang pinakamasakit ay ang huling tingin ni Sofia sa kanya bago siya nawalan ng malay. Isang tingin na puno ng pagmamakaawa, ng unsaid words na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. "Pangalagaan mo sila, JP." Bulong niya noon, bago sumuko ang kanyang hininga. Pangangalagaan? Paano? Nagawa ba niya? O mas inuna niya ang trabaho, ang pera, ang imperyo, kaysa sa kaluluwa ng kanyang pamilya? "Sir, may bago po tayong yaya para sa mga bata." Dagdag ni Manang Linda, pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan. "Si Melissa Reyes po, taga-probinsya, pero mukha namang mapagkakatiwalaan." Suminghal si JP. "Isa na naman. Ilan na ba ang dumaan sa bahay na ito, Manang?" Ang lahat ng psychologist, therapist, yaya, nurse, wala silang nagawa. Ang mga bata, patuloy pa rin sa pagiging tahimik. Ang huling salita ay halos bumulong lamang, puno ng pighati. Hindi niya sinisisi si Manang Linda, ngunit ang bawat bagong pag-asa ay nagdudulot lamang ng mas matinding kabiguan. Ilang beses na niyang sinubukang kausapin ang mga bata, kantahan, basahan ng kwento. Walang tugon, walang tingin, walang kahit anong pahiwatig na naririnig o nakikita nila siya. Para silang mga manika, maganda, ngunit walang buhay. "Iba po itong si Melissa, sir." Pilit ni Manang Linda, may bahid ng pag-asa sa tinig. Magaan po ang loob ko sa kanya, at saka mahilig po siyang kumanta. Kanta? Naaalala pa niya ang mga gabi
na kinakantahan ni Sofia ang kanilang mga anak. Isang pamilyar na kanta na tanging siya at si Sofia lamang ang nakakaalam. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot kasama ang lahat ng sakit. Ngayon, may darating na naman na may daladalang kanta. Ano pa ang magagawa ng isang kanta kung ang kaluluwa ng kanyang mga anak ay tila nalipol na? Binaliwala ni JP ang sinabi ni Manang Linda. Maraming beses na niyang narinig ang ganoong mga pahayag. Ang mga taong may magandang loob, ang mga may special touch, lahat sila ay umalis din, talunan, tulad niya. Kinabukasan, isang babaeng may simpleng suot, mahaba ang buhok na nakapusod, at may matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang kusina. Si Melissa Reyes, maliit, payat, at tila hindi nababagay sa naglalakihang kasangkapan at marmol na sahig ng mansyon. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, isang lambing at pagkaunawa na bihirang makita. Sinubukan niyang maging profesional tulad ng lagi niyang ginagawa. Melissa, Manang Linda will brief you. Just do your job. Make sure the kids are fed, clean and safe. That's all I ask. Tumingin sa kanya si Melissa at sa isang iglap, naramdaman ni JP ang isang kakaibang sensasyon. Isang pagtigil ng oras na mabilis ding lumipas. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko para sa mga bata. Ang kanyang boses ay malambing, tulad ng haplos ng sariwang hangin sa probinsya. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina. Pakiramdam ay nabalisa sa paraan ng pagtingin ni Melissa sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, pero pinigilan niya iyon. Hindi ito ang oras para sa ganoong emosyon. Hindi siya pwedeng maging mahina. Lumipas ang mga araw. Ang tahimik na gawin ni Melissa ay tila sumasalungat sa kaguluhan sa buhay ni JP. Hindi niya napansin ang mga paglilinis o pagluluto ni Melissa. Ngunit isang gabi, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, may isang tunog na nagpukaw sa kanyang atensyon. Isang tinig, isang kanta. Malumanay, malalim, nagdadala ng kakaibang damdamin. Sumilip si JP mula sa opisina. Sa playroom, sa ilalim ng lampara, nakaupo si Melissa sa sahig, sa tabi ng 3 bata. Kinakantahan niya ang mga ito, gamit ang isang lumang gitara. Ang kanta na yon. Iyon ang paboritong kanta ni Sofia. Ang lullaby na lagi nitong kinakanta sa mga bata bago sila matulog. Paano nalaman ni Melissa ang kantang yon? Napako ang tingin ni JP kay Jana, ang pinakatahimik sa 3, ang laging nakayuko at walang reaksyon. Habang patuloy ang malambing na tinig ni Melissa, unti-unting, dahan-dahan, ay gumalaw ang kaliwang kamay ni Jana. Isang maliit, halos hindi mahalata, na paggalaw ng mga daliri, tila sumasabay sa ritmo ng kanta. Nanlaki ang mga mata ni JP. Napanaginipan lang ba niya iyon? O posible kayang may nagbabago? Ang mansyon ng mga Cruz ay tila isang palasyo ng ginto. Ngunit sa loob nito, pakiramdam ni Melissa Reyes ay nasa isang gubat siya ng mga salamin, makikintab. Ngunit nagpapakita lamang ng mga malungkot na refleksyon. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Sa Laguna, simple lang ang buhay nila. Ang bahay nila ay maliit, ngunit puno ng ingay at tawanan. Dito, ang tanging ingay ay ang paghuni ng hangin sa malalaking bintana at ang tunog ng kanyang sariling mga yapak sa marmol na sahig. Melissa, ang mga bata, mahirap kausapin, wika ni Manang Linda. Ang boses ay puno ng simpatiya, pero mabait sila, kailangan lang nila ng pasensya. Alam iyon ni Melissa. Sa unang linggo niya, sinubukan niyang gawin ang lahat ng sinabi ng mga dating yaya. Magbasa ng kwento, maglaro ng manika, mag-alok ng mga paboritong pagkain. Ngunit ang 3 paslit, Jana, Jace at Jiro, ay nanatiling parang mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay malaki at blanko.
tila nakatingin sa kung saan, ngunit wala namang nakikita. Lalo na si Jana, ang pinakamahinahon at pinakatahimik. Para siyang isang porselana na maaaring mabasag anumang oras. Pero si Melissa ay iba. Hindi lang siya isang yaya. Siya ay isang kaluluwang puno ng empatiya na nagdala ng isang puso na minsan ding nasugatan. Naaalala niya ang kanyang sariling pangarap na maging isang mang-aawit, ang kanyang tinig na minsan ding nagbigay saya sa maliit nilang bayan. Ngunit isang trahedya, isang aksidente sa bus na kinitilang buhay ng kanyang kapatid habang papunta sila sa isang audition, ang nagpatahimik sa kanya. Ang pagkanta ay naging isang masakit na paalala ng nawala. Isang lihim na libangan na itinago niya sa loob ng 4 na dingding ng kanyang kwarto. Ngunit ang mga bata, ang kanilang mga mukha, puno ng lungkot, ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling sakit. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay, ng mawalan ng tinig. Isang hapon, habang abala ang mga kasambahay sa kani-kanilang trabaho, pinuntahan ni Melissa ang playroom. Nakaupo ang tatlo sa kani-kanilang sulok, tahimik na gumuguhit ng mga hugis na hindi maintindihan. Dala niya ang kanyang lumang gitara na matagal na niyang hindi nagamit. Dahan-dahan siyang naupo sa gitna ng silid, malayo sa kanila, ngunit sapat para marinig. "Hi mga babies." Malambing niyang wika. Hindi sumagot ang mga ito, hindi man lang tumingin. Ngumiti si Melissa. "Hindi bale, kanta na lang tayo." Dahan-dahan niyang sinimulang tipahin ang gitara. Isang malambing na melodiya, isang lumang kanta mula sa kanilang probinsya. Ang kanyang boses ay malumanay, tila isang haplos ng hangin. Inawit niya ang mga paboritong lalabay na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. At pagkatapos ay ang mga kanta na siya mismo ang nagsulat noong nangangarap pa siyang maging mang-aawit. Una, walang reaksyon. Ngunit habang lumipas ang mga minuto, napansin niya ang bahagyang paggalaw ni Jace. Ang bata, na abala sa pagguhit, ay bahagyang iniangat ang kanyang ulo. Pagkatapos, si Jiro, na nakatitig sa bintana, ay dahan-dahang binaling ang kanyang tingin sa kanya. Ngunit si Jana, ang pinakakinatatakutan niyang lapitan, ay nanatiling walang kibo. Ngunit hindi sumuko si Melissa. Araw-araw, pagkatapos ng mga gawain niya, pupuntahan niya ang playroom, kakantahan niya ang mga bata. Babasahan niya ng kwento na may iba't ibang boses kahit walang tugon. Maglalaro siya ng mga laruan, magpapanggap na may kausap sa pag-asang mahahawa niya ang mga ito sa kanyang sigla. Napansin niya ang mga pagbabago. Maliliit, halos hindi mahalata. Minsan, kapag inaawit niya ang isang partikular na kanta, mararamdaman niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Jiro. Minsan, kapag nagkukwento siya, mapapansin niyang ang mga mata ni Jace ay nakasunod sa kanyang mga labi. At minsan, kapag tumatawa siya, tila may bahagyang paglipat ng paningin si Jana. Isang gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Mr. Cruz. Nasa opisina ito, nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay matigas, punong-puno ng awtoridad. Ngunit may bahid ng kalungkutan. Palagi itong nagtatrabaho, palaging may hawak na telepono. Narinig niyang may sinabi itong, "Hindi ko na alam, Sofia. Hindi ko na alam kung paano." Sofia, ang pangalan ng kanyang asawa. Napagtanto ni Melissa na hindi lang ang mga bata ang nasaktan, pati si Mr. Cruz, ang lalaking iyon, sa likod ng kanyang cold facade ay may malalim ding sugat. Nakita mo ba kung paano niya tinitigan si Sir JP Manang? Bulong ng isang kasambahay, si Aling Nena, sa isa pa habang naglilinis ng sala. Parang may balak. Nagkunwari si Melissa na hindi niya narinig. Pero ang mga salita ay tumatak sa kanyang isip. Alam niya na hindi siya welcome sa lahat ng tao sa mansyon. Alam niya ang kanyang lugar. Siya ay isang yaya. Hindi siya nabibilang dito, ngunit hindi siya susuko.
dahil nakita niya ang isang bagay, isang tanda. Isang gabi, habang kinakantahan niya ang mga bata, nakayuko si Jana sa kanyang balikat, tila natutulog. Ang kanta ay ang paboritong lullaby ni Sofia, ang kanta na narinig ni JP. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanta, naramdaman ni Melissa ang isang maliit na paghila sa gilid ng kanyang blusa. Nilingon niya si Jana. Ang mga mata ng bata ay bahagyang nakabukas, nakatingin sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, isang maliit na tunog ang lumabas sa labi ni Jana. Isang tunog na hindi maintindihan, ngunit isang tunog na nagpukaw sa bawat hibla ng pag-asa sa puso ni Melissa. Hindi malinaw, ngunit alam niya, ito ay isang simula. Hindi makapaniwala si JP sa kanyang nakita. Isang iglap, ang kanyang mundo, na matagal nang balot ng maitim na ulap, ay tila nabiyak at may sumilip na sinag ng araw. Ama? Ang maliit, garalgal na tunog na yon ang nagpakulog sa kanyang tainga, nagpatindig sa balahibo sa kanyang batok. Si Jana, ang pinakatahimik, ang pinakalamig, ang kanyang bunso na tila isang porselana na takot siyang mahawakan. Nakita niya ang luha sa mata ni Melissa, ang ngiti nito na abot tenga, at ang maingat nitong pagyakap kay Jana. Para siyang pinutulan ng dila. Ilang doktor, ilang therapist, ilang eksperto sa bata, ilang milyong piso, wala. Pero ang isang simpleng dalaga na may simpleng tinig at haplos ay nagawa ang hindi nagawa ng sinuman. Lumapit siya sa playroom, dahan-dahan, tila natatakot na baka ang paglapit niya ay magpawi sa salamangka. Jana, bulong niya. Ang boses ay halos hindi na lumaba. Tumingin sa kanya si Jana. Ang mga mata ay malaki pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, may bakas ng buhay. Walang tugon. Pero may tingin. Isang tingin na matagal na niyang hinahanap. Ama! Muling bulong ni Jana, bahagyang itinuro si Melissa. Mama Mel, napakasakit, napakasarap. Ang unang salita ng kanyang anak ay hindi papa, kundi isang bagong pangalan. Ngunit sa halip na inggit, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Ang kanyang anak ay nagsalita. Nagsalita. Melissa, wika niya, ang boses ay nagbabago. Hindi na ang malamig, awtoritatibong tono. Ngayon, puno ito ng pagtataka, ng pagkamangha. Paano mo nagawa yan? Ngumiti si Melissa, at sa ngiting iyon, parang may kung anong bahagi ng kanyang sarili ang unti-unting lumambot. Wala po, sir. Basta po kinantahan ko lang. Lagi ko pong sinasabi na nandito lang ako para makinig. Ang nandito lang ako para makinig. Ilang beses niyang sinubukang maging nandyan para sa mga anak niya, ngunit laging may phone call, laging may meeting, laging may deal na kailangang tapusin. Siya ang gumagawa ng pera para sa kanila, pero hindi siya ang gumagawa ng koneksyon. Simula noon, nagbago ang pananaw ni JP. Nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga gawain ni Melissa. Paminsan-minsan, sisilip siya sa playroom. Hindi para tingnan kung nagtatrabaho si Melissa, kundi para tingnan ang mga reaksyon ng kanyang mga anak. Nakita niyang si Jace ay nagsimulang gumuhit ng mga larawan ng bahay at araw. Nakita niyang si Jiro ay nagsimulang tumingin sa mga libro na binabasa ni Melissa, kahit hindi pa rin siya nagsasalita. At si Jana, ang Mama Mel nito, ay mas lumalapit kay Melissa. Hinahayaan itong yakapin at hagkan. Isang hapon, nakita niya si Melissa na nagtuturo kay Jace ng simpleng kanta. Ang boses ni Melissa ay malumanay, nagpapalabas ng kakaibang init sa malamig na silid. Ngumiti si Jace, isang tunay na ngiti, hindi ang pilit na ngiti na nakikita niya noon sa mga therapist. Melissa, tawag niya. Isang gabi, habang naglalakad ito sa pasilyo. Can we talk? Nagulat si Melissa, tila hindi sanay na kinausap siya ng kanyang amo. Opo, sir. Umupo sila sa maliit na sala. Nakikita ko ang ginagawa mo sa mga anak ko. Simula ni JP.
Ang boses ay mas mahinahon kaysa dati. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ka nagtagumpay, kung saan ako nabigo. Nakayuko si Melissa. Hindi po kayo nabigo, sir. Naghahanap lang po sila ng paraan para makapagpahinga ang puso nila. Mahirap po mawalan ng ina. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni JP ang isang matalim na kirot. Isang kirot na nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling pagkukulang. Naalala ko si Sofia. Wika niya, hindi inaasahan na lalabas ang mga salitang iyon. Mahilig din siyang kumanta. Lagi niyang kinakantahan ng mga bata. Ngumiti si Melissa. Opo. Maganda po ang boses ni Ma'am Sofia. Para po kayong magkapatid ng boses. Nagulat si JP. Paano nalaman ni Melissa ang tungkol sa boses ni Sofia? Wala siyang maalala na nasabi niya iyon. Ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa bakuran. Isang matikas na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng mansyon. Lumabas mula rito ang isang babaeng may matandang edad, ngunit elegante at may tindig ng isang reyna. Si Doña Felicidad, ang kanyang biyenang babae. Ang ina ni Sofia. Bumaba si Doña Felicidad. Ang kanyang mga mata ay matalim, scanning sa paligid. Ang kanyang tingin ay tumigil kay Melissa na nakatayo sa likod ni JP. Ang mga labi ng Donya ay humigpit. JP! Matigas niyang wika, walang-walang ngiti. What is she doing here? Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Melissa, puno ng pagdududa at paghamak. Siya po si Melissa, tita. Sagot ni JP, may bahid ng pagtatanggol sa kanyang boses. Siya ang nag-aalaga sa mga bata. Ngumiti si Doña Felicidad, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Oh, is she? And what exactly is her job description? Ang huling salita ay binigkas na may diin, tila iniinsulto. Hindi na ba sapat ang mga therapist at psychologist na inarkila natin? Bakit kailangan ng isang taga-probinsya? Nakaramdam si JP ng pagkadismaya. Alam niya ang ugali ng kanyang biyenan. Puno ito ng pagmamataas at paghuhusga. Tita, malaki ang tulong niya sa mga bata. Nagsalita na si Jana. Ang mga mata ni Doña Felicidad ay nanlaki. What? Jana? Nag-react? Hindi niya makapaniwala. Ngunit ang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng pagdududa. Baka naman isang aksidente lang. O baka naman, niloloko ka lang ng babaeng ito, JP. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa mga ganyang klaseng mga milagro. Sumikip ang dibdib ni Melissa. Ang mga salita ng Donya ay tila mga punyal na tumagos sa kanyang puso. Tita, walang masama sa ginagawa ni Melissa. Wika ni JP, may pagtaas ng boses. Ang mahalaga, masaya ang mga bata. Lumapit si Doña Felicidad kay JP. Ang kanyang boses ay bumulong, ngunit puno ng banta. JP, huwag mong kalimutan ang posisyon mo. Ikaw ang ama ng mga apo ko. Hindi ko hahayaan na may sino mang babae, lalo na ang isang hamak na yaya, ang magpasira sa imahe ng pamilya Cruz. Hindi ko hahayaan na may umagaw sa mga apo ko. Kung hindi mo yan aayusin, ako ang gagawa. Nagulat si JP. Ang banta ay malinaw. At sa likod ng lahat ng yon, naramdaman niya ang isang pamilyar na takot. Ang takot na mawalan ng kontrol, na mawalan ng mahal sa buhay. Mama Mel! Ang isang maliit na tinig ang nagpalingon sa kanilang lahat. Si Jana. Nakatayo ito sa pintuan ng playroom, hawak ang isang laruan, at nakatingin kay Melissa, at pagkatapos ay kay Doña Felicidad, na may bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Jana ng mas malakas at sa harap ng Donya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Felicidad. Gulat na gulat. Ngunit agad itong nagbalik sa kanyang matigas na ekspresyon. Tumingin ito kay Jana, pagkatapos ay kay Melissa, at sa wakas kay JP. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang digmaan. Hindi alam ni Melissa kung ano ang mas mahirap, ang pakikitungo sa tatlong bata na may malalim na sugat
o ang pagharap sa mga matatalim na tingin at bulong ng mga kasambahay at, higit sa lahat, ang nagbabantang presensya ni Doña Felicidad. Pakiramdam niya, sa bawat hakbang niya sa mansyon, may nakasubaybay sa kakanya, naghihintay ng pagkakamali. Pero ang tingin ni Mr. Cruz, ang may bahid ng pagtataka at pasasalamat, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagsimula siyang makita ang isang bagong JP Cruz. Hindi na lang ito ang malamig na milyonaryo na nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng mga utos. Ngayon, paminsan-minsan, makikita niya itong sumisilip sa playroom, nakangiti ng bahagya kapag nakikita ang mga bata na nakikipag-ugnayan sa kanya. Minsan sa dining table, tatanungin siya nito kung ano ang paborito niyang kanta o kung paano niya napapangiti si Jiro. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo kay Jana kung paano hawakan ng lapis, pumasok si Mr. Cruz. Naupo ito sa isang sulok, nagkunwari na may binabasa sa telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa kanila. Biglang nahulog ang lapis ni Jana. Pareho nilang pinulot iyon ni JP at nagtama ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa kanyang braso, nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Mabilis niyang binawi ang kamay niya, ramdam ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi alam ni Melissa kung ano ang mas mahirap, ang pakikitungo sa tatlong bata na may malalim na sugat o ang pagharap sa mga matatalim na tingin at bulong ng mga kasambahay at, higit sa lahat, ang nagbabantang presensya ni Doña Felicidad. Pakiramdam niya, sa bawat hakbang niya sa mansyon, may nakasubaybay sa kanya, naghihintay ng pagkakamali. Pero ang tingin ni Mr. Cruz, ang may bahid ng pagtataka at pasasalamat, ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagsimula siya niyang makita ang isang bagong JP Cruz. Hindi na lang ito ang malamig na milyonaryo na nakikipag-ugnayan lang sa pamamagitan ng mga utos. Ngayon, paminsan-minsan, makikita niya itong sumisilip sa playroom, nakangiti ng bahagya kapag nakikita ang mga bata na nakikipag-ugnayan sa kanya. Minsan, sa dining table, tatanungin siya nito kung ano ang paborito niyang kanta o kung paano niya napapangiti si Jiro. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang abala siya sa pagtuturo kay Jana kung paano hawakan ng lapis, pumasok si Mr. Cruz. Naupo ito sa isang sulok, nagkunwari na may binabasa sa telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod sa kanila. Biglang nahulog ang lapis ni Jana. Pareho nilang pinulot iyon ni JP at nagtama ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang dumaan sa kanyang braso, nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Mabilis niyang binawi ang kamay niya, ramdam ang pag-init ng kanyang pisngi. Ngumiti si JP, isang tunay na ngiti na bihirang masilayan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Melissa ang isang pamilyar na kilig na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Sorry," wika ni JP, pero hindi nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. "Mukhang nagiging magaling na artist si Jana dahil sa'yo." "Salamat po, sir," nauutal niyang sagot, hindi makatingin ng diretso. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay mabilis ding napalitan ng pait. Nang hapong iyon, habang naglalabas siya ng mga damit ng bata sa likod, narinig niya ang nag-uusap na mga kasambahay sa kabilang kwarto. "Nakita mo ba kung paano siya tumingin kay Sir JP?" wika ni Aling Nena. "Akala mo kung sino? Yaya lang naman. Ambisyosa." "Oo nga," sagot ng isa pa. "Hindi ba niya alam na may fiancé dapat si Sir bago mamatay si Ma'am Sofia? Masyadong mataas ang pangarap ng probinsyanang yan." Napayuko si Melissa. Parang tinik sa lalamunan ang mga salitang yon. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, pero nanatili siyang tahimik. Sino nga ba naman siya? Isang hamak na tagapag-alaga. Kinabukasan, dumating ang tunay na bagyo. Nag-organisa si Doña Felicidad ng isang charity gala sa mansyon. Puno ang bahay ng mga bisita, mga mayayaman
politiko, at mga kilalang tao. Ang utos kay Melissa ay simple, bihisan ang mga bata at panatilihin silang tahimik sa isang sulok. Nakatayo si Melissa sa gilid, suot ang kanyang simpleng puting uniforme habang pinapanood ang kinang ng mga alahas at mamahaling gown ng mga bisita. Yakap-yakap niya si Jana habang sina Jace at Jiro ay nakakapit sa kanyang palda. Pakiramdam niya ay isa siyang mantsa sa napakalinis na painting. Lumapit si Doña Felicidad kasama ang ilang matrona. Tiningnan niya si Melissa mula ulo hanggang paa na parang isang basahan. "Ladies, these are my grandchildren." Pagmamalaki ng Doña, pero hindi man lang niya ipinakilala si Melissa. Nang subukan ni Jace na magtago sa likod ni Melissa, hinila siya ng Doña. "Come here, Jace. Don't be shy. Hayaan mo na yang yaya mo dyan." Nakita ni JP ang nangyari. Mula sa kabilang dulo ng hall, naglakad siya palapit. Iniwan ang kausap na business partner. "Mama," tawag ni JP. Pilit na pinapakalma ang boses. "Pagod na ang mga bata. Baka pwedeng dalhin na sila ni Melissa sa kwarto." "Nonsense, JP," sagot ng Donya, habang pilit na pinapasmile si Jace sa mga bisita. Kailangan nilang masanay sa ganitong buhay, hindi sa buhay na. Tumingin siya kay Melissa ng may pandidiri. Buhay na kinagisnan ng mga katulong. Napayuko si Melissa pigilang luhang nagbabadyang pumatak. Sa harap ng maraming tao, pakiramdam niya ay hinubaran siya ng dignidad. Nang gabi ring iyon, habang tulog na ang mga bata at tapos na ang party, nagpunta si Melissa sa lumang music room para maglinis at magpalamig ng ulo. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magazine, nakita niya ang isang kahon. Sophia's Memories ang nakasulat. Dahil sa curiosity, binuksan niya ito. Puro mga music sheets, lumang CD at mga litrato. May isang litrato na nakatawag ng pansin niya. Isang lumang Polaroid shot. Si Sophia, bata pa at nakangiti, hawak ang isang gitara sa isang entablado sa probinsya. At sa likod niya, may isang grupo ng mga musikero. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Ang lalaking nagigitara sa likod ni Sophia. Pamilyar na pamilyar sa kanya. Ang kanyang ama. Ang ama niyang matagal nang pumanaw. Paano? Bulong niya sa sarili. Paano nagkakilala si Papa at si Ma'am Sophia? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, may narinig siyang kaluskos sa pinto. Isang sobre ang idinuslas sa ilalim nito. Walang pangalan, walang stamp. Kinuha ito ni Melissa, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang sobre at binasa ang laman. Mga ginupit-gupit na letra mula sa magazine na binuo para makabuo ng isang mensahe. "Alam namin ang sikreto mo sa probinsya. Umalis ka na bago pa malaman ni JP kung sino ka talaga. Kung ayaw mong masira ang buhay mo uli, lumayas ka." Napaupo si Melissa sa sahig. Hawak ang sulat sa nanginginig na kamay. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa kanyang dibdib. Akala niya ay nakatakas na siya sa kanyang nakaraan. Pero nandito ito ngayon, sa loob ng mansyon na akala niya ay magiging kanlungan niya. Iba na ang timpla ng hangin sa mansyon tuwing umaga. Dati, ang almusal ay parang isang seremonya ng pagluluksa. Tahimik, malamig, at walang ibang maririnig kundi ang pagtama ng kubyerto sa plato. Pero ngayon, habang humihigop si JP ng kape sa dulo ng mahabang mesa, narinig niya ang isang tunog na matagal na niyang kinalimutan. Ang mahinang hagik-gik ni Jiro. Tumingin siya sa gawin ng mga bata. Sinusubuan sila ni Melissa ng pancake na may hugis ng mga hayop. May chocolate syrup sa pisngi ni Jace at imbes na pagalitan ito o punasan agad ng tissue nang may iritasyon, tumawa lang si Melissa at marahang pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ang galing namang kumain ni Jace. Papuri ni Melissa. Napangiti si JP, isang lihim ng ngiti na itinago niya sa likod ng kanyang tasa.
Sa loob ng ilang linggo, naging mas maliwanag ang bahay. Hindi dahil sa mga bagong ilaw o dekorasyon, kundi dahil sa presensya ng babaeng yon. JP, ang matigas na boses ni Doña Felicidad, ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ibinalaba ni Doña Felicidad ang kanyang dyaryo at tinitigan si Melissa ng may pandidiri. Kailangan bang kumain ng yaya kasabay natin? Hindi ba dapat sa kusina ang lugar niya? Tumigil ang pagnguya ni Melissa. Yumuko ito. Akmang tatayo dala ang plato. Sorry po, Donya. Lilipat na lang po ako. Umupo ka, Melissa. Madiin na utos ni JP. Ang boses niya ay mababa, pero may autoridad na nagpatigil kay Melissa sa pagtayo. Tumingin si JP sa kanyang biyanan. Siya ang nagpapakain sa mga bata, Mama. Mas panatag ang loob nila kapag nandyan siya. At sa pamamahay ko, walang kakain ng mag-isa sa kusina habang ang iba ay nagpapakasasa dito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Felicidad. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ng kanyang manugang ng ganito kadirekta tungkol sa isang katulong. Pinagtatanggol mo ba siya? Asik ng matanda. Nagiging bulag ka na ba, JP? Hindi mo ba nakikita na ginagamit lang niya ang mga bata para... Tama na, putol ni JP. Tumayo siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang si Jana ang tumingin sa kanya. Sina Jace at Jiro ay napatingin din, hindi takot, kundi parang naghahanap ng seguridad. Ayoko ng gulo sa harap ng mga bata. Melissa, after breakfast, dalhin mo sila sa garden. Magpapahangin tayo. Nang makaalis ang matanda na padabog, naiwan si JP na humahabol sa hininga. Bakit gano'n na lang kabilis ang init ng ulo niya kapag inaapi si Melissa? Hindi lang ito dahil sa mga bata. Alam niya sa sarili niya, may iba pa. May kakaibang kurot sa puso niya tuwing nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Melissa. Kinahapunan, dumating si Attorney Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ni Sofia. Matanda na ito. May puting buhok at laging seryoso ang mukha. Pinapasok siya ni JP sa kanyang private study. JP, panimula ng abogado matapos maupo. Naririnig ko ang mga balita. Ang banta ni Doña Felicidad na kukunin ang custody ng triplets. Napahilot si JP sa kanyang sentido. She won't win. Nasa akin ang resources. Hindi lang pera ang labanan sa family court, JP. Sagot ng abogado. Imahe, oras, at higit sa lahat ang will ng ina. May kinuha si Attorney Reyes mula sa kanyang briefcase, isang makapal na brown envelope na may selyo ng wax. Iniwan ito ni Sofia sa akin. Ang bilin niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag dumating ang panahon na nalalagay sa alanganin ang kinabukasan ng mga bata o kapag naramdaman mong hindi mo na alam ang gagawin. Tinanggap ni JP ang envelope. Mabigat ito. Ano to? Isang addendum sa kanyang huling habilin, isang personal na sulat at mga instruksyon na hindi dumaan sa notaryo, kundi galing mismo sa puso niya. Tumayo ang abogado. Basahin mo yan kapag handa ka na, dahil ang laman niyan ay maaaring magbago ng lahat. Naiwan si JP na nakatitig sa envelope. Hindi pa niya ito nabubuksan nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas ng gate ng mansyon. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa labas, may kumpol ng mga tao, mga reporter at cameraman. At sa gitna nila, nakita niya si Melissa na kagagaling lang sa grocery store kasama ang driver na ngayon ay pinalilibutan at ginigit-git ng mga mikropono. Totoo bang galing ka sa bar? Sigaw ng isang reporter. Ikaw ba ang dahilan kung bakit hindi na nag-aasawa si Mr. Cruz? Tanong ng isa pa. Nakita ni JP ang takot sa mukha ni Melissa. Namumutla ito, nanginginig, at parang anumang oras ay hihimatayin. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumasalakay sa kanya. Hindi nag-isip si JP. Tumakbo siya palabas ng opisina, nilampasan ang mga nagulat na security guard at binuksan ang malaking pinto. Get back! Sigaw ni JP. Ang boses niya ay parang kulog na nagpatigil sa lahat.
Sumugod siya sa gitna ng umpukan, hinawi ang mga cameraman at agad na inakbayan si Melissa. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito sa kanyang bisig. Isiniksik niya ang ulo ni Melissa sa kanyang dibdib para takpan ang mukha nito mula sa mga kamera. Umalis kayo sa property ko bago ko ipakulong ang bawat isa sa inyo, banta ni JP. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit. Huwag na huwag ninyong guguluhin ang sinuman sa pamilya ko. Pamilya. Ang salitang yon ay lumabas sa bibig niya ng kusa. Nang umatras ang mga reporter, inalalaya ni JP si Melissa papasok sa loob. Nang maisara ang pinto, doon lang bumigay ang tuhod ni Melissa. Nasalo siya ni JP. Napayakap si Melissa sa kanya. Humahagulgol. Ang mga luha ay bumabasa sa mamahaling suit ni JP. At sa sandaling iyon, habang yakap niya ang babaeng ito, naramdaman ni JP ang isang bagay na higit pa sa awa. Naramdaman niya ang pagnanais na protektahan ito habang buhay. Nang mahimasmasan si Melissa at maihatid na sa kanyang kwarto, bumalik si JP sa kanyang opisina. Ang puso niya ay tumitibok pa rin ng mabilis. Ang galit kay Doña Felicidad, dahil alam niyang ito ang may pakana ng mga reporter, ay humalo sa kanyang pagkalito. Nakita niya ang envelope sa ibabaw ng mesa. Ang sulat ni Sofia. Umupo siya at nanginginig ang kamay na pinunit ang selyo. Inilabas niya ang laman. Isang sulat kamay ni Sofia. Binasa niya ang unang talata. At parang binuhusan siya ng yelo. Ang sulat kamay ni Sofia, pamilyar at puno ng pagmamahal, ay tila bumuhay sa kanyang kaluluwa, ngunit ang mensahe ay tumagos sa kanyang buto. My dearest JP, kung binabasa mo ito, marahil ay tama ang hinala ko. Marahil ay wala na ako. At ikaw ay nalulunod na naman sa trabaho, habang ang mga anak natin ay naghahanap ng yakap na hindi mabibili ng pera. Mahal kita, JP. Pero mas mahal ko ang mga bata. At natatakot ako. Natatakot ako na sa paghahangad mong ibigay ang mundo sa kanila, makalimutan mong ibigay ang iyong sarili. Alam kong sasabihin mo na ginagawa mo ang lahat para sa future nila. Pero JP, ang kailangan nila ay ang ngayon mo. Napalunok si JP. Ang bawat salita ay parang sampal sa kanyang mukha. Totoo. Lahat ng sinabi ni Sofia ay totoo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at dito nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ang tono ng sulat ay nagbago. Mula sa malambing na paalala, ito ay naging seryoso at may halong babala. Kaya bago ako mawala, gumawa ako ng kasunduan kay Attorney Reyes. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa dugo o sa apelyidong Cruz. Nasusukat ito sa oras at puso. Kaya may iniwan akong kondisyon. Kung dumating ang panahon na maramdaman ng abogado ko na napapabayaan ang emosyonal na pangangailangan ng mga bata, o kung may ibang tao na nagbabanta sa kanilang kasiyahan, ang sulat na ito ang magsisilbing gabay. Napakunot ang noo ni JP. Anong kondisyon? Anong gabay? Binuklat niya ang kasunod na pahina. Umaasang makita ang detalye, ngunit isang maikling talata lang ang nandoon. Isang talatang nagpayanig sa kanyang mundo. Ang karapatan mo sa mga bata ay hindi absoluto, JP. Kung hindi mo kayang buuin ang pamilyang ito, gamit ang pagmamahal, may karapatan akong pumili ng ibang tao na gagawa nito para sa akin. At ang taong iyon ay... Natigilan si JP. Putol ang pangungusap. May kasunod pa itong pahina. Ngunit wala sa loob ng envelope. Mabilis niyang kinapa ang loob ng brown envelope. Pero wala na. Nasaan ang karugtong? Bulong niya sa sarili. Puno ng panik ang boses. Doon niya napansin ang isang maliit na nota sa ilalim ng envelope. Sulat kamay ni Attorney Reyes. Ang huling pahina ay nasa pangangalaga ng isang taong hindi mo inaasahan. Malalaman mo lang ang buong katotohanan kapag handa ka ng magbago. Napaupo si JP, bagsak ang balikat. Sino ang tinutukoy ni Sofia? At anong klaseng panganib ang naghihintay sa kanya kung mabigo siya? Sa labas ng bintana,
Nakita niya ang anino ni Doña Felicidad na naglalakad sa garden, tila nagmamatyag. At sa kabilang banda, narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Melissa mula sa kwarto nito. Nasa gitna siya ng isang laro na hindi niya alam ang rules at ang taya ay ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanya, ang kanyang mga anak. Mabigat ang pakiramdam ni Melissa pagkagising niya. Ang mga pangyayari kahapon, ang mga reporter, ang sigawan, at ang mahigpit na yakap ni Sir JP ay parang panaginip na pilit siyang binabangungot. Gusto na sana niyang mag-impake at umalis para hindi na madamay ang pamilya Cruz. Pero nang silipin niya ang kwarto ng triplets, nakita niya si Jana na mahimbing na natutulog yakap ang manikang bigay niya. Paano niya iiwan ang mga anghel na ito? Bumaba siya sa kusina para ipaghanda ang mga bata ng merienda. Tahimik ang bahay, masyadong tahimik. Wala si Manang Linda. Day off daw. Ang ibang katulong ay nasa kani-kanilang gawain. Si Sir JP ay nasa opisina, abala sa mga tawag matapos ang iskandalo. Habang naghihiwa siya ng prutas, narinig niya ang boses ni Doña Felicidad sa garden. Ilagay mo dyan. Siguraduhin mong makikita agad. Kinabahan si Melissa. Lumabas siya para tingnan kung ano ang nangyayari, pero wala siyang nakita kundi si Doña Felicidad na nagbabasa ng magazine sa patio. Tumingin ito sa kanya ng matalim. Isang ngiti na puno ng lason ang gumuhit sa mga labi nito. "Good morning, Yaya," bati nito. Pero ang tono ay puno ng panghahamak. "Enjoy your last day." Bago pa makasagot si Melissa, narinig niya ang iyak ni Jace mula sa itaas. Malakas, takot. Nabitawan ni Melissa ang hawak na prutas at tumakbo paakyat. "Jace! Jiro! Jana!" Pagpasok niya sa playroom, nakita niya si Jace na nakaupo sa sahig, umiiyak habang tinuturo si Jana. Si Jana ay nakahiga sa carpet, namumutla, at sa tabi nito ay isang bukas na bote ng gamot. Mga sleeping pills. Ang laman ay nagkalat sa sahig at may puting pulbos sa bibig ni Jana. "Diyos ko!" sigaw ni Melissa. Dali-dali niyang nilapitan si Jana at tinapik ang pisngi nito. "Jana, gumising ka! Baby, anong kinain mo?" Biglang pumasok si Doña Felicidad, kasunod si JP na gulat na gulat. "Anong nangyayari?" sigaw ni JP. "My God!" Tili ni Doña Felicidad na may halong drama na parang nasa telenovela. "JP, tingnan mo! Pinabayaan niya ang mga bata. Ang mga gamot ni Sofia. Bakit nakakalat dito?" Natigilan si JP. Nakita niya ang bote ng gamot. Ang gamot na iniinom ni Sofia noong nahihirapan itong matulog dahil sa sakit. Matagal na itong nakatago sa vault. Paano ito napunta dito? Pero hindi na niya nagawang mag-isip ng rasyonal nang makita niya si Jana na walang malay. Ang trauma ng nakaraan ay bumalik. Ang memorya ng asawa niyang nakahiga. Walang buhay. Ang takot na mamaulit iyon sa kanyang anak ay bumalot sa buong pagkatao niya. Tinatakpan ng kanyang lohika. "Tumawag kayo ng ambulansya," utos ni JP habang binuhat si Jana. "Hindi na kailangan, sir." Umiiyak na sabi ni Melissa na sinusuring mabuti ang bibig ni Jana. "Powdered sugar lang po ito. Tikman nyo, hindi ito gamot." Natigilan si JP. Tiningnan niya ang puting pulbos. Kumuha siya ng kaunti at tinikman. Matamis, asukal. Napatingin siya kay Jana na dahan-dahang iminulat ang mata. Tila nagising lang sa pagkakaidlip. Walang sakit. Walang lason. "Ano ito?" tanong ni JP. Ang boses ay nanginginig sa galit at kalituhan. "It's a trap, JP." Singit ni Doña Felicidad. Mabilis na binaligtad ang sitwasyon. Nilagyan niya ng asukal ang bote para pagtakpan ang kapabayaan niya. O baka naman pinaglalaroan niya ang mga bata gamit ang mga lalagyan ng gamot. Ngayon asukal, bukas lason na. "Nakita ko siya kanina, may kinakalikot sa kwarto ni Sofia." Hindi po totoo yan. Depensa ni Melissa, lumuluhod sa harap ni JP.
Sir, maniwala kayo. Wala akong ginawang masama. Hindi ko alam kung paano napunta yan dito. At ito? Naglabas si Doña Felicidad ng isang brown envelope at inihagis ito sa mukha ni Melissa. Nagkalat ang mga litrato sa sahig. Mga litrato ni Melissa sa isang bar sa probinsya, nakasuot ng medyo sexy na damit, kumakanta sa entablado habang may mga lalaking nag-aabot ng pera. Isang bar singer. Pandidiri na sigaw ng Donya. Iyan ang ipinagkakatiwala mo sa mga apo ko, JP. Isang babaeng nagbebenta ng aliw? Kaya pala ang galing niyang kumaibigan ng mga lalaki. Una ang mga customer. Ngayon ikaw naman. Napatingin si Melissa sa mga litrato. Sir, trabaho ko po yan dati para makabili ng gamot ni Papa. Kumakanta lang po ako. Wala akong ginagawang masama. Pero nakita niya ang pagbabago sa mukha ni JP. Ang takot para kay Jana kanina ay napalitan ng pagdududa at higit sa lahat, ng takot na mawalan ng karapatan sa mga anak. Naalala ni JP ang sulat ni Sofia. Ang banta ng abogado, ang iskandalo sa media, at ngayon, ang panganib, totoo man o hindi, na muntik nang mangyari kay Jana. Lumapit si Doña Felicidad kay JP at bumulong, pero sapat para marinig ni Melissa. JP, nasa labas ang abogado ko. Kung hindi mo paaalisin ang babaeng ito ngayon din, idedemanda kita ng child endangerment. Kukunin ko ang mga bata. Alam mo ang nakaraan ni Sofia. Alam mo ang nasa sulat. Don't test me. Nanlamig si JP. Ang sulat. Alam ng biyenan niya ang tungkol sa sulat. Tumingin si JP kay Melissa. Nakaluhod ito. Umiiyak. Hawak ang laylayan ng pantalon niya. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Hindi para sa sarili, kundi para sa katotohanan. Pero sa mga mata ni JP, ang nakikita niya ay hindi si Melissa, kundi ang posibilidad na mawala ang mga anak niya. Ang takot ay isang malupit na hari. At sa sandaling iyon, yumuko si JP sa kapangyarihan nito. Inalis ni JP ang pagkakahawak ni Melissa sa kanya. Umatras siya. Ang mukha ay naging bato muli. Ang malamig na JP Cruz ay nagbalik. Umalis ka na, wika ni JP. Walang emosyon, walang tingin. Natigilan si Melissa. Sister, you heard me. Mas nilakasan ni JP ang boses, bagamat sa loob niya ay parang pinupunit ang puso niya. Pack your things. Get out of my house now. Pero sir, ang mga bata, si Jana, wala akong pakialam. Sigaw ni JP, isang sigaw na puno ng desperasyon para lang mapagtakpan ang sariling kahinaan. You are fired! Layas! Ang sigaw na yon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Si Jana, Jace at Jiro ay napayakap sa isa't isa, nanginginig sa takot. Muli, ang katahimikan ng takot ay bumalot sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Melissa. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Doña Felicidad na nakangiti ng matagumpay. Tumingin siya kay JP na nakatalikod at nakakuyong ang kamao. At huli, tumingin siya sa mga biyab. Mama Mel. Bulong ni Jana umiiyak. Gusto niyang yakapin ito, pero alam niyang mas lalo lang gugulo ang lahat. Tumalikod si Melissa, ang puso niya ay durog na durog. At tumakbo palabas ng kwarto, palabas ng mansyon. Bit-bit ang katotohanang walang halaga sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan. Nang makalabas si Melissa ng gate, bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikiramay sa kanyang paghagulgol. Sa loob ng mansyon, narinig ni JP ang pagsara ng pinto at kasabay noon, naramdaman niya ang muling pagbalot ng dilim sa kanyang tahanan. Ang liwanag ay umalis na. Tila nakikisama ang langit sa pagluluksa ng mansyon. Sa labas, bumubuhos ang ulan na parang walang katapusan. Hinahampas ang mga bintana na tila gustong basagin ang salamin. Pero sa loob, mas nakabibingi ang katahimikan. Nakaupo si JP sa kanyang swivel chair, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas habang hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi niya ito iniinom.
Pinapanood lang niya ang pagkatunaw ng yelo, katulad ng pagkatunaw ng buhay sa loob ng bahay na ito simula nang umalis si Melissa kaninang umaga. "Sir, hindi po kumakain ng mga bata," report ni Manang Linda. Ang boses ng matanda ay nanginginig, hindi dahil sa takot kay JP, kundi sa takot para sa mga alaga niya. Hindi sumagot si JP. Ikinumpas lang niya ang kamay, senyales na lumabas na ito. Akala niya, ginawa niya ang tama. Akala niya, pinrotektahan niya ang kanyang pamilya mula sa iskandalo, mula sa isang bar singer na may kaduda-dudang nakaraan. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang pumatay sa kanila? Tumayo siya at naglakad papunta sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang nakita niya ay dumurog sa kanyang puso ng pinino. Sina Jace at Jiro ay nakaupo sa sahig, nakaharap sa pader, hindi gumagalaw, walang nilalaro. Si Jana naman ay nakahiga sa kama. Yakap ang unan na naiwan ni Melissa, ang unan na amoy ng pabango nito. Ang mga mata ni Jana ay bukas, pero walang laman. Blanco. Mas malala pa ito sa dati. Dati, tahimik lang sila. Ngayon, para silang mga multo na humihinga. "Jana," tawag ni JP. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang balikat ng anak. Sa unang pagkakataon, umiwas si Jana. Hinawi nito ang kamay ni JP, hindi marahas, kundi puno ng pagtanggi. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay hindi tingin ng isang anak sa ama, kundi tingin sa isang estranghero, o mas masakit, sa isang kaaway. "Please, kumain na kayo," pakiusap ni JP. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan. "Bibili si Daddy ng bagong toys. Ano bang gusto niyo? Disney? Bagong playground?" Walang sumagot. Ang alok niyang kayamanan ay basura sa pandinig ng mga batang naghahanap ng kalinga. Sinubukan ni JP na kantahin ang kanta na narinig niyang tinutugtog ni Melissa noon. "Twinkle, twinkle." Pero ang boses niya ay basag, sintonado at walang buhay. Tumigil siya. Napagtanto niyang hindi niya kayang punan ng puwang. Pera lang ang meron siya. At sa gabing ito, ang perang iyon ay walang silbi. Bumalik siya sa kanyang opisina. Bagsak ang balikat. Doon, naabutan niya si Attorney Reyes na naghihintay, nakaupo sa sofa, mukhang dismayado. "Narinig ko ang nangyari, JP," panimula ng abogado. "Pinaalis mo siya. At ngayon, nalaman kong ang sugarol mong biyenan ay nagpaplano na ng victory party. Ginawa ko lang ang kailangan para sa safety ng mga bata." Depensa ni JP, pero kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang rason. May nakitang gamot sa kwarto at yung pictures? Tumawa ng mapakla si Attorney Reyes. "JP, kilala ko ang private investigator na kinuha ni Doña Felicidad. Binayaran siya para maghanap ng dumi. At nung wala silang makita, gumawa sila ng kwento mula sa kalahating katotohanan." Natigilan si JP. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Melissa," paliwanag ng abogado, "ay kumakanta sa bar noon para ipagamot ang tatay niya na may cancer. Marangal siyang tao. At yung gamot? Sa tingin mo ba talaga mag-iiwan ng gamot ang isang babaeng nag-aalaga ng bata na parang tunay na ina?" Napahawak si JP sa mesa. Ang asukal. Ang ngiti ni Doña Felicidad. Ang lahat ng ito, planado. "Bakit?" tanong ni JP. Ang boses ay halos pabulong. "Bakit gagawin ni Mama yon?" Bumuntong hininga si Attorney Reyes at inilabas ang nawawalang pahina ng sulat ni Sofia. Dahil alam niya ang nilalaman nito, JP. Alam niya ang kondisyon ni Sofia. Inabot ni JP ang papel. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa ang karugtong ng sulat na bitin kanina. "Ang taong iyon ay hindi dapat mula sa pamilya ng aking ina. Kilala ko si Mama, JP. Mahal ko siya. Pero alam kong ang pagmamahal niya ay nakakasakal at nakabase sa imahe. Kung ako ay mawawala, gusto kong lumaki ang mga anak natin na may kalayaan, hindi mga maniyika sa estante ng mga krus o ng pamilya niya. Ang kondisyon ko, kung mapatunayan ng abogado ko
na hindi mo kayang ibigay ang emosyonal na suporta sa mga bata, o kung hahayaan mong diktahan ka ng takot at ng nanay ko, ang custody ay mapupunta sa isang neutral guardian na pipiliin ng korte at ang lahat ng assets ng mga bata ay mai-freeze hanggang sa sila ay tumuntong ng 21. Nanlaki ang mga mata ni JP. Gusto ni Doña Felicidad na magkamali ka, JP, madiin na sabi ni Attorney Reyes. Gusto niyang patunayan na incompetent ka, na pabaya ka, para mapilitan ng korte na ibigay sa kanya ang custody bilang lola sa takot na mapunta sa ibang tao ang yaman. Ginamit niya si Melissa bilang pain at kinagat mo naman. Napaupo si JP. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo sa ibabaw niya. Naging pawn siya sa laro ng biyenan niya. At sa proseso, sinaktan niya ang nag-iisang tao na tumulong sa kanila nang walang kapalit. Anong nagawa ko? Bulong ni JP. Habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel, pinalayas ko siya. Sinaktan ko ang mga bata. Hindi pa huli ang lahat, JP. Wika ng abogado, pero seryoso ang tono. Pero kailangan mong magdesisyon ngayon, hindi bilang CEO, hindi bilang milyonaryo, kundi bilang ama. Tiningnan ni JP ang huling bahagi ng sulat ni Sofia. Ang tinta ay medyo kumupas na, pero ang mensahe ay malinaw pa sa sikat ng araw. JP, huwag kang matakot magmahal muli. Ang karapatan sa pagiging ama ay hindi nasa dugo, wala sa pera. Nasa oras at puso iyon. Kung dumating ang taong magbubukas ng pinto ng katahimikan ng ating mga anak, huwag mong hayaang mawala siya. Dahil siya ang sagot sa mga dasal ko bago ako mamatay. Siya ang magtuturo sa iyo kung paano mabuhay ulit. Nabitiwan ni JP ang papel. Siya ang sagot. Ang mukha ni Melissa, ang maamo niyang mukha, ang luha niya habang nagmamakaawa, ang yakap niya kay Jana, ay nag-flashback sa isip ni JP. Si Melissa ang susi at itinapon niya ito sa gitna ng bagyo. Tumayo si JP ng mabilis. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Hinablot niya ang susi ng kotse sa mesa. Wala na siyang pakialam sa ulan. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng lipunan. Wala na siyang pakialam kay Doña Felicidad. Saan ka pupunta? Tanong ni Attorney Reyes, bagamat alam na niya ang sagot. Iuuwi ko ang pamilya ko, sagot ni JP. Ang buong pamilya ko. Hindi pa man sumisikat ang araw, gising na si JP. O mas tamang sabihin, hindi siya natulog. Ang bawat minutong lumilipas na wala si Melissa at tahimik ang mga anak niya ay parang oras na nawawala sa buhay niya na hindi na maibabalik. Naglakad siya papasok sa boardroom ng Cruise Land Corporation ng 8:00 ng umaga. Puno ang kwarto ng mga board members, nagtataka kung bakit ipinatawag sila ng biglaan. Nakasuit si JP pero iba ang aura niya ngayon. Wala na ang dating tigas at lamig. Ang nasa mga mata niya ay isang uri ng pagod, pero may halong determinasyon na mas matalim pa sa anumang business deal. Gentlemen, panimula ni JP, hindi na umupo. Maikli lang ito. I am stepping down as CEO, effective immediately. Umugong ang bulungan sa buong kwarto. Gulat ang lahat. Ang King of Makati Real Estate, bibitaw. Huwag kayong mag-alala. Mananatili akong chairman, pero ang daily operations ay ipapasa ko na kay Mr. Patuloy niya habang tinatanggal ang kanyang mamahaling relo at inilalapag sa mesa. Isang simbolismo ng pagbitiw sa oras na inalay niya sa kumpanya. Sa loob ng 10 taon, itinayo ko ang imperyong ito. Pero sa proseso, hinayaan kong gumuho ang sarili kong tahanan. At ang yaman na hindi mo pwedeng iuwi sa pamilya mo ay walang halaga. Tinalikuran niya ang mga nagkakagulong board members. Wala siyang naramdamang panghihinayang. Ang naramdaman lang niya ay gaan. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya si Doña Felicidad sa sala. Umiinom ng tina parang walang nangyari.
Parang hindi nito sinira ang buhay ng isang inosenteng tao kahapon. JP, bati nito, nakataas ang kilay. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa kumpanya. Nababaliw ka na ba? Dahil lang sa yaya na yon? Lumapit si JP sa biyanan niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Tinitigan niya ito sa mata, ang tingin na nagpatahimik sa libo-libong empleyado. Hindi dahil sa kanya, Mama, kundi dahil sa akin at sa mga anak ko. Wika ni JP. Ang boses ay mababa, pero may yelo. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang kondisyon ni Sofia at alam ko na alam mo rin yon. Namutla si Doña Felicidad. Nabitawan niya ang tasa at nabasag ito sa sahig. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga apo mo para sa ambisyon mo. Dagdag ni JP. Mula ngayon, wala ka ng karapatang magdesisyon sa pamamahay na ito. Pwede kang bumisita, pero bilang lola na lang, hindi bilang diktador. Do you understand? Hindi nakasagot ang matanda. Iniwan siya ni JP na nakanganga. Ang basag na porselana sa paanan nito ay simbolo ng nabasag na nitong kontrol. Nagmamadaling sumakay si JP sa kanyang kotse. Hindi niya dinala ang driver. Siya ang magmamaneho. Siya ang hahanap sa daan pabalik. Ang address na nakuha niya kay Attorney Reyes ay nasa Laguna. Ilang oras na biyahe. Habang binabagtas niya ang expressway, paulit-ulit sa isip niya ang huling tingin ni Melissa. Ang sakit sa mga mata nito. Ang luha. Hintayin mo ako. Bulong niya sa hangin. Please, hintayin mo ako. Nakarating siya sa isang maliit na baryo sa Laguna bandang hapon. Iba ito sa mundo ni JP. Makikipot ang daan, dikit-dikit ang mga bahay, at maingay ang mga tao sa kalye. Ang kanyang itim na SUV ay agaw pansin, parang isang alien spaceship na lumapag sa lupa. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na bahay na may bakod na gawa sa kawayan. May mga paso ng halaman sa harap at may sampayan ng damit. Simple, payak, pero may buhay. Bumaba si JP. Putik ang sapatos niyang nagkakahalaga ng libo-libong piso. Pero hindi niya ininda. Kumatok siya sa gate. Lumabas ang isang matandang babae. Ang nanay ni Melissa siguro. Mukhang gulat na gulat ito nang makita siya. Sino po sila? Ako po si JP Cruz. Magalang niyang sagot. Inaalis ang pride sa katawan. Nandyan po ba si Melissa? Bago pa makasagot ang matanda, lumabas si Melissa mula sa pinto. Namumugto ang mga mata nito, halatang magdamag na umiyak. Nakasuot lang ito ng pambahay na t-shirt. Nang makita niya si JP, nanlaki ang mga mata niya. At pagkatapos ay napuno ng takot at hiya. Akmang papasok ulit si Melissa sa loob, pero mabilis na nagsalita si JP. Melissa, sandali. Please. Tumigil si Melissa, pero hindi siya lumingon. Ang likod niya ay nanginginig. Umalis na po kayo, sir. Wala na po akong kukunin sa inyo. Kung tungkol ito sa demanda ni Doña Felicidad, parang awa niyo na. Hindi. Mabilis na sagot ni JP. Binuksan niya ang gate, kahit walang pahintulot. Wala nang demanda. Wala nang Doña Felicidad. Nandito ako para humingi ng tawad. Dahan-dahang humarap si Melissa. Ang sakit sa mga mata niya ay tumago sa puso ni JP. Tawad? Mapait na tanong ni Melissa. Matapos niyo akong ipagtabuyan? Matapos niyong maniwala sa kanila kaysa sa akin? Sir, mahirap lang ako, pero may dignidad ako. Hindi niyo ako pwedeng tapakan at pulutin kung kailan niyo gusto. Alam ko, sagot ni JP. Ang boses ay basag. Alam kong gago ako. Alam kong naging duwag ako. At sa harap ng mga usisero sa kalye, sa harap ng nanay ni Melissa, at sa harap ng babaeng sinaktan niya, ginawa ni JP ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya sa tanang buhay niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maputik na lupa. Napasinghap si Melissa. Sir, anong ginagawa niyo? Patawarin mo ako, Melissa. Wika ni JP, nakatingala sa kanya. Hindi alintana ang dumi sa tuhod. Hindi bilang boss mo. Hindi bilang mayaman. Kundi bilang isang ama
na nawawala sa sarili. At bilang isang lalaking nakakita ng liwanag, pero itinapon pa ito. Tumulo ang luha sa mata ni JP. Ang mga bata, bumalik sila sa dati. Hindi sila kumakain, hindi sila gumagalaw. Si Jana, hinahanap ka niya. Hinahanap ka naming lahat. Nakatitig lang si Melissa sa kanya. Ang puso niya ay nagwawala. Galit, awa at pagmamahal ay naghahalo-halo. Nakikita niya ang sinseridad sa mata ni JP. Ito ang mata ng isang taong wasak na wasak. Please, Melissa, pagmamakaawa ni JP. Inabot ang kamay nito, pero hindi hinawakan. Naghihintay ng pahintulot. Tulungan mo kaming buuin ulit ang pamilya ko. Hindi bilang yaya, kundi bilang pamilya. I need you. We need you. Umiling si Melissa. Tumutulo na rin ang luha. Paano kung saktan niyo lang ulit ako? Paano kung itapon niyo ulit ako kapag may nagsabi na naman ng masama? Ibinigay ko na ang kumpanya, sagot ni JP na ikinagulat ni Melissa. Iniwan ko na ang pagiging CEO para matutukan ang mga bata. Wala nang mas mahalaga sa akin kaysa sa inyo. Handa akong mawala ang lahat, wag lang kayo. Katahimikan. Ang tunog lang ng ihip ng hangin at ang hikbi ni Melissa ang naririnig. Tinitigan ni Melissa ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang dating hari na ngayon ay nagpapakumbaba para sa pag-ibig. Ang puso ni Melissa ay gustong sumigaw ng oo, pero ang takot ay nandoon pa rin. Ang sugat ay sariwa pa. Sir JP, bulong ni Melissa, umatras ng kaunti. Umuwi na po kayo. Naguluhan si JP. Melissa, hindi ko po kayang sumagot ngayon. Wika niya habang pinupunasan ng luha. Masyado pang masakit. Bigyan niyo po ako ng panahon. Tumalikod si Melissa at pumasok sa bahay. Isinara ang pinto na ng dahan-dahan. Naiwan si JP na nakaluhod sa putikan. Masakit ang pagtanggi, pero naintindihan niya. Nasaktan niya ito ng sobra. Pero habang tumatayo siya, may naramdaman siyang kakaibang pag-asa. Hindi sinabi ni Melissa na hindi. Ang sinabi niya ay panahon. At kung mayroon mang bagay na handang ibigay ngayon, si JP Cruz, iyon ay ang lahat ng oras sa mundo. 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula nang lumuhod si JP Cruz sa maputik na kalsada sa harap ng bahay nila sa Laguna. 3 araw na ring hindi mapakali si Melissa. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mga mata ni JP, puno ng pagsisisi, puno ng lungkot. At naririnig niya ang boses ni Jana na tumatawag sa kanya sa panaginip. Anak, wika ng nanay niya habang nagtitimpla ng kape. Ang pride, pwede kang protektahan niyan pansamantala. Pero hindi niyan kayang punan ng puso mo. Nakita ko ang lalaking yon. Ang isang milyonaryo, lumuhod sa putikan. Ibig sabihin, mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa yaman niya. Napatingin si Melissa sa lumang gitara sa sulok. Ang gitara na minsan nang nagbigay sa kanya ng pangarap. At ngayon ay naging tulay niya sa 3 anghel na nangangailangan sa kanya. Alam niya ang sagot. Hindi niya kayang tiisin ang isiping nagugutom o nalulungkot sina Jana, Jace at Jiro. Nag-impake siya. Hindi marami. Sapat lang. Pero ang dala niyang tapang ngayon ay higit pa sa dati. Hindi na siya babalik bilang isang simpleng yaya na takot sa sariling anino. Babalik siya bilang babaeng alam ang kanyang halaga. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng gate ng mansyon sa Makati, napansin ni Melissa ang pagbabago. Tahimik pa rin, pero wala na ang mabigat na aura ng takot. Ang guard na dati ay masungit sa kanya, ay nagmamadaling buksan ng gate at yumuko pa. Ma'am Melissa, salamat sa Diyos, bumalik kayo. Bati nito ng may sinseridad. Pagbukas ng main door, sumalubong sa kanya si JP. Iba ang itsura nito. May tumutubong balbas sa mukha, medyo gusot ang damit at malalim ang eye bags. Malayong-malayo sa perpektong CEO na nakilala niya. Pero nang magtama ang paningin nila, nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito na parang sinikatan ng araw
matapos ang mahabang bagyo. Melissa, bulong ni JP, tila takot gumalaw na. Baka mawala si Melissa kung kukurap siya. Nandito na ako, sir, sagot ni Melissa. At pagkatapos ay itinuwid niya ang sarili. Pero sa isang kondisyon, hindi na ako yaya lang. Partner niyo ako sa pagpapalaki sa kanila. At hindi na ako papayag na tapakan ako ni kahit sino. Napangiti si JP, isang ngiting puno ng respeto. Deal. At please, wag mo na akong tawaging sir. JP na lang. Bago pa sila makapag-usap ng masinsinan, may narinig silang kalabog mula sa taas. Ang tunog ng maliliit na paa na tumatakbo. Naramdaman siguro ng mga bata ang presensya niya. Sa tuktok ng hagdan, nakatayo sina Jana, Jace, at Jiro. Payat sila, maputla, at halatang umiyak. Nang makita nila si Melissa, para silang nabuhayan ng dugo. Mama Mel! Sigaw ni Jana. Ang boses ay basag pero malakas. Sabay-sabay silang tumakbo pababa ng hagdan. Sinalubong sila ni Melissa nang nakadipa ang mga braso. Ang impact ng yakap nila ay halos magpatumba sa kanya. Umiiyak sila. Humahagulgol sa balikat niya. Inaamoy siya. Hinahawakan ang buhok niya para siguraduhing totoo siya. Shh! Tahan na! Nandito na si Mama Mel. Hindi na ako aalis. Bulong niya habang hinahagod ang mga likod nila. Napatingin siya kay JP na nakatayo sa gilid. Umiiyak dinin ng tahimik habang pinapanood sila. Sa hapong yon, pumalik ang kulay sa mansyon. Kumain ang mga bata ng marami. Basta si Melissa ang nagsusubo. Tumawa sila. Naglaro. Nang makatulog ang mga bata, inaya ni JP si Melissa sa music room. Ito ang kwartong dati ay bawal pasukin. Ang santuwaryo ni Sofia. May gusto akong ibigay sa'yo, wika ni JP. Kinuha niya ang isang lumang notebook mula sa shelf. Ito ang diary ni Sofia. At ang huling sulat na hindi ko nabasa noon. Kinabahan si Melissa. Bakit niyo po binibigay sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na wala ng sikreto, sagot ni JP. At may nabasa ako dyan na sa tingin ko ay para sa'yo. Binuksan ni Melissa ang diary sa pahinang may bookmark. Ang date ay 5 taon na ang nakakaraan. Nagpunta kami sa Laguna ngayon para sa charity event. Masama ang pakiramdam ko. Parang sumusuko na ang puso ko. Pero may narinig akong kumakanta sa contest sa plaza. Isang dalagita. Ang boses niya, parang anghel. Tumatagos sa sakit. Nakalimutan ko ang hirap ko habang naririnig ko siya. Gusto ko siyang lapitan, pero nahiya ako. Nag-iwan na lang ako ng envelope sa organizer para sa kanya. Kung sino ka man, Ineng, salamat. Binigyan mo ako ng lakas para mabuhay pa ng ilang taon para sa mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Melissa, nang hina ang tuhod niya. Naalala niya ang araw na yon, ang contest kung saan nanalo siya, at may isang anonymous donor na nagbigay ng malaking premyo, ang perang ginamit niya para sa unang operasyon ng tatay niya. Si Ma'am Sofia? Bulong ni Melissa, nanginginig ang boses. Siya ang donor? Siya ang nagdugtong ng buhay ng tatay ko? Tumango si JP, namamasa ang mata. Ikaw ang boses na nagbigay ng pahinga kay Sofia nung nahihirapan siya. At ngayon, ikaw ang boses na nagliligtas sa mga anak namin. Hindi ito aksidente, Melissa. Tadhana ito. Napayakap si Melissa sa diary. Ang koneksyon nila ay hindi nagsimula nung naging yaya siya. Matagal na silang pinagtagpo ng tadhana. Si Sofia ang tumulong sa kanya noon at ngayon, siya naman ang tumutupad sa hiling ni Sofia. Bumukas ang pinto. Si Doña Felicidad. Tumahimik ang kwarto. Akala ni Melissa ay magagalit ito. Sisigaw, magwawala. Pero nakita niya ang matanda na nakatingin sa diary na hawak ni Melissa. Nakita rin nito ang kapayapaan sa mukha ni JP na matagal na nitong hindi nakikita. Walang sinabi si Doña Felicidad. Yumuko lang ito ng bahagya, hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagtanggap na talo na siya.
Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Ang kanyang yabag ay hindi na kasing bigat ng dati. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang pagmamahal ay nanalo laban sa kontrol. Wala na siya. Bulong ni JP, hinawakan ng kamay ni Melissa. Tayo na lang. Tayo ng mga bata. Naramdaman ni Melissa ang init ng palad ni JP. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Hinigpitan niya ang hawak. Mama Mel. Napalingon silang dalawa. Nasa pinto si Jiro, ang batang hindi pa nagsasalita. Kahit isang salita, simula nang mamatay ang ina. Nakatayo ito doon, hawak ang laylayan ng pajama, nakatingin ng diretso kay Melissa. Lumapit si Jiro, hinawakan ang kamay ni Melissa na hawak ni JP, pinagsama ang mga palad nila, at muling bumulong, malinaw at puno ng pagmamahal. Mama Mel, Papa, stay. Napaluhod si JP at niyakap ang anak. Sumama si Melissa sa yakap. Sa gitna ng music room na puno ng alaala, isang bagong pamilya ang nabuo. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa paghilom. Lumipas ang 1 taon. Kung titingnan mo ang mansyon ng mga Cruz ngayon, hindi mo aakalaing ito rin ang lugar na dati balot ng katahimikan at kalungkutan. Ngayon, ang hangin ay puno ng halakhak, ng tunog ng tumatakbong mga paa, at ng musikang nagmumula sa piano. Sabado ng hapon, nasa garden ang buong pamilya. Hindi nakasuot si JP, nakasuot siya ng simpleng polo shirt at shorts habang tinutulungan si Jace na paliparin ang saranggola. Pawisan siya, magulo ang buhok, at tumatawa ng malakas kapag sumasabit ang tali sa puno. Malayo, sobrang layo, sa istriktong CEO na nakilala ng mundo. Sa damuhan, nakalatag ang isang picnic mat. Si Melissa ay nagbabalat ng prutas habang kinukwentuhan si Jana at Jiro. Si Jiro, na dati ay pipi sa sobrang trauma, ngayon ay hindi maawat sa pagkukwento tungkol sa nakita niyang paru-paro. Mama Mel, look! It's yellow! Masiglang turo ni Jiro. Oo nga, baby. Kasing kulay ng araw. Sagot ni Melissa. Hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin si JP sa kanila. Huminto siya sandali sa paglalaro. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ang paghilom ng kanyang puso. Ibinigay niya ang posisyon sa kumpanya, oo. Marami ang nagsabing sayang. Marami ang nagsabing nabaliw siya. Pero sa tuwing naririnig niya ang tawa ng kanyang mga anak, alam niyang siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Bumukas ang gate. Pumasok ang isang itim na kotse. Bumaba si Doña Felicidad. Tumahimik sandali ang paligid. Si Melissa ay napatayo, medyo kinabahan. Si JP ay lumapit sa tabi ni Melissa, hinawakan ang kamay nito bilang pahiwatig na, ako ang bahala. Pero iba ang aura ng Donya ngayon. Hindi na ito nakataas ang noo, na parang naghahanap ng away. May dala itong mga regalo. Lola, sigaw ni Jana, tumatakbo palapit sa kanya. Napangiti si Doña Felicidad. Lumuhod siya at niyakap ang apo. Hello, my princess. I missed you. Tumingin ang matanda kay JP at pagkatapos ay kay Melissa. Walang masamang tingin, walang irap. Melissa, bati nito. Hindi man sobrang lambing, pero may respeto. Narinig ko kay Jana na tinulungan mo daw siya sa school assignment niya. Good job. Isang simpleng good job. Pero galing kay Doña Felicidad, isa na itong malaking himala. Salamat po, Doña. Nakangiting sagot ni Melissa. Please, Felicidad na lang. Wika ng matanda. Bago bumaling ulit sa mga apo para ibigay ang mga laruan. Nagkatinginan sina JP at Melissa. Alam nilang hindi magiging perpekto ang lahat. May mga sugat na matagal maghilom at may mga taong mahirap magbago ng lubusan. Pero ang pagtanggap, kahit paunti-unti, ay sapat na. Nang papalubog na ang araw, nagtipon-tipon sila sa patio. Kinuha ni Melissa ang gitara. Ito na ang naging ritual nila tuwing hapon. Kakanta siya at sasabay ang mga bata. Sinimulan niyang tipahin ang You Are My Sunshine.
Sumabay sina Jana, Jace at Jiro. Ang boses nila ay magkahalo-halo. May sintonado, may malakas, may mahina. Pero ito ang pinakamagandang koro na narinig ni JP. Habang kumakanta sila, napatingin si JP sa langit. Ang kulay kahel na ulap ay tila nakangiti sa kanila. Naalala niya ang sulat ni Sofia. JP, ang pagiging ama ay nasa oras at puso. Nagtagumpay siya, hindi dahil nabawi niya ang boses ng mga bata, kundi dahil natutunan niyang makinig. At hindi niya ito magagawa kung hindi dahil sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Natapos ang kanta, pumalakpak ang mga bata. Lumapit si JP kay Melissa, hinawin niya ang buhok nito sa mukha. Alam mo ba, bulong niya, kung nakikita tayo ni Sofia ngayon, sigurado akong siya ang pinakamasaya. Namula si Melissa. Sa tingin mo? Oo, sagot ni JP. Hinawakan niya ang kamay ni Melissa at hinalikan ito. Dahil tinupad mo ang pangarap niya para sa amin. Binigyan mo kami ng buhay. Binigyan mo ako ng dahilan para gumising araw-araw na hindi lang para sa pera. Sumandal si Melissa sa balikat ni JP habang pinapanood nila ang mga bata na naghahabulan sa damuhan kasama si Doña Felicidad na pilit humahabol sa kanila. Hindi ako ang nagbigay ng buhay, JP, sagot ni Melissa ng mahina. Tinulungan ko lang kayong makita na nandyan pa pala yun. Nakatago lang sa ilalim ng sakit. Hinawakan ni Jiro ang kamay ni Melissa at sa kabila naman ay hinawakan ni Jana ang kamay ni JP. Si Jace ay sumiksik sa gitna. Isang kompletong larawan. Sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, natagpuan nila ang kanilang sariling ritmo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pinagtibay ng pagpapatawad, at pinaganda ng musika ng pangalawang pagkakataon. Ang mansyon ay hindi na tahimik, at hinding-hindi na muli itong mananahimik. At dito nagtatapos ang kwento ni na JP at Melissa at ang bagong simula ng Pamilya Cruz. Sa inyo aming mga minamahal na tagapakinig na sinamahan kami mula sa unang kabanata hanggang sa huling salita. Taos puso akong nagpapasalamat. Habang binubuo ko ang kwentong ito, tila naging bahagi na rin ako ng kanilang tahanan. Nararamdaman ang bigat ng dibdib ni JP, ang takot at tapang ni Melissa, at ang muling pagbabalik ng tinig ng mga bata. Naisulat ko ang kwentong ito hindi lamang para magbigay ng kilig, kundi para ipaalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay ang pinakamabisang gamot sa anumang sugat ng nakaraan. Minsan, sa buhay natin, akala natin ay wala ng pag-asa, na ang katahimikan ay habambuhay na, ngunit tulad ng nangyari sa kanila, kailangan lang natin ng isang taong maniniwala at magbubukas ng ating puso. Sana ay naiwan sa inyo ang mensahe na hindi nasusukat ang halaga ng tao sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahan nating magpatawad at magmahal ng buo. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, ito ay binubuo ng mga taong piniling manatili at maghilom ng sabay. Kung naantig ang inyong puso ng ating kwento, huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong mga damdamin at komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung paano kayo na-inspire ni na Melissa at JP. Hanggang sa muli nating kwentuhan, baunin ninyo ang pag-asang laging may liwanag pagkatapos ng dilim. Maraming salamat po.